Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Di po ba ang Pangulo ay nanggaling po sa Japan? At siya po ay hindi po magandang ang salubong sa kanya ron ng ating mga kababayang OFW at mga residential na po sa Japan ay talagang puro ang sigaw po sa kanya ay magnanakaw, bongbong magnanakaw. Pero sa kabila nun, mga kababayan, ang isa pala, ang isa palang pakay ng tinatawag na bangag ng kanyang ate at bongit ay siyempre po panibagong utang na naman pala. Mangungutang po pala sa Japan. Isa po pala rin yun sa kanyang pakay sa pagpunta sa Japan, mga kababayan. Ibalik tanaw po muna natin. Ito pong nung nakaraang araw na puro po bongbong magnanakaw. Kaya nga hindi nakakakuha ng positive Puro negative. Ang kanya pong performance, ang satisfaction, ang kanya pong rating sa survey ay puro po negative. Kaya nga po sinasabi ng ating mga kababayan, magpa-positive lang yan pagka nagpapulburon. Follicle hair follicle test. Pagka po yan nagpapulburon test, yan, positive na raw po makukuha. Ayon po yan sa ating mga kababayan. Pero sa kanyang performance ay puro negative. Umpisahan na po natin. So your first Bongbong magnanakaw! Ibalik mo ang bayan! Ibalik mo! Magnanakaw! 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 Bongbong magnanakaw! 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 Yan po. Yan po ang salubong ng ating mga kababayan sa Japan. At ito pa po mga kababayan, yung isa pong layunin ng Pangulo kaya nagpunta sa Japan. Mga kababayan, ito po. Pakinggan po natin at panoorin. Magte-term extension President Bongbong Marcos Jr. Ibang klase, napaka-tight ng security sa kanya ngayon. Na kahit sa aming mga nagrarally, talagang sinabi niya sa mga pulis na kailangang harangan at ayaw niyang makita ang mga OFW. Samantala, dalawang bagong loan agreements naman ang nilagdaan ng Pilipinas at Japan. Kabilang dito mahigit 84 billion na uutangin ng Pilipinas para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project. Kasama rin ang 644 million para sa Central Mindanao High Standard Highway Construction Project sa Mindanao. Ngunit para sa ilang miyembro ng Japan Philcom, questionable raw ang bagong loan agreements. Kaya itong bagong hinihingi niyang loan, yan ang sinisigaw namin kahapon, tamang-tama dahil doon sa harapan ng kanyang hotel mismo sa Hibiya Imperial Hotel. Doon po ginanap yung pagkikita-kita nila at meeting niya sa mga investors. Kung tutuusin po, walang isang oras yung pag-uusap nila doon, bigla na lang lumabas na siya uli. So ibig sabihin, nararamdaman po ng mga investors na yung perang niloloan at pinapahiram sa kanya ay wala pong napupunta sa mamamayang Pilipino. Bukod sa mga pulisya ng administrasyon, patuloy din kinokondena ng mga Pinoy sa Japan ang pagkakaaresto at pagpapakulong ng Philippine government kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. President Bongbong Marcos Jr. Ibang klase, napaka-tight ng security sa kanya ngayon. Na kahit sa aming mga nagrarally, talagang sinabi niya sa mga pulis na kailangang harangan at ayaw niyang makita ang mga OFW. Grabe, no? Mga OFW, talagang binigyan niya ng proteksyon ang sarili niya. At ang kanyang delegasyon, ang kanyang First Lady, na hindi po malapit o hindi malapitan ng mga OFW natin kababayan sa Japan. Talagang seguridad. Yung mga OFW natin mga kababayan sa Japan, mga kababayan, bayani po yan. Yan po ang bumubuhay sa ating ekonomiya.
Malaki po ang tulong niyan, remittance. Ang ating po mga OFW sa buong mundo. Mga bayani po yan. Kung wala pong mga OFW, bangkarote na po ang ating bansa. Lalo-lalo po ngayon. Ang nakaupo ay puro pagnanakaw ang issue. Tapos, ipagkakait mo, ayaw mo makita ang mga kababayan mo OFW. Bakit? Dahil sa pinagagawa mo? Dahil hindi maganda ang pinagagawa mo? Ayaw mong marinig ang hinaing at galit ng taong bayan sa ginawa mong panunungkulan na mahigit 3 taon na puro pagnanakaw ang issue at political, puro pamumulitika, demolition job. Di po ba? At ginagamitan mo pa ng mga puro black propaganda sa mga kalabang politikal at pagpapatapos sa dating Pangulo. Kaya ka kinukundi na. Ngayon, ano po sabi ng ating mga kababayan? Diyan po sa Japan, maglo-loan ka na naman. Billion na naman ang iyong ilo-loan sa Japan. Na sinasabi mong proyekto sa Mindanao. At ito pong subway na dapat ay matapos na. Pero ano po nangyari sa subway? Pati po yung pondo ng subway ay nadisgrasya. Imbis na patapos na. Ngayon, ipangungutang na naman. Sana po matauhan po ang gobyernong Hapon. Sana po mga kababayan, isama po natin sa ating mga dasal na sana po ay pag-aralan pong mabuti ng bansang Hapon. Ang kanilang pinauutang na taong bayan ang magbabayad. Tayo po ang magsasakripisyo sa mga inuutang po na tinatawag na bangag at bongit. Pero ang pera po ay hindi po napupunta sa mga programa. Dahil napakarami na pong pera ang nasayang na dapat po sa programa napunta. Pero po napunta sa mga mali-maleta. Hindi po ba? Sana po sa bansang Hapon ay pag-aralan nyo po mabuti kung sino po ang nangungutang sa inyo. Kawawa po ang mga Pilipino. Maawa naman po kayo sa mga Pilipino. Bansang Hapon. Nangungutang po sa inyo ang tinatawag na silupin. Ang tawag po dyan ng mga Pilipino ay lupin. Grabe daw po magnakaw yan, di umano, sa pera ng bayan. At ngayon, mangungutang na naman ng dolyares. Unbelievable, mga kababayan. Kaya nga po lumalabas ng bansa. Hindi po ba? Dahil una-una, wala na kasing pumapasok. Wala po kasing malalaking investor sa ating bansa. Bagsak ang ating ekonomiya. Bagsak ang piso. Napakataas po ng itinaas ng dolyar. Kaya nga bagsak ang piso natin. Di po ba? At ang ekonomiya natin, bangkarote. Kaya ano gagawin ng Pangulo? Kung ang iyong bansa ay walang ekonomiya, bagsak. Tapos pangatlo o pang-apat ka pa sa most corrupt sa buong Southeast Asia. Halos sa buong Asia, corrupt ka. Kaya sana makita rin po ng bansang Hapon yan na yung nangungutang sa kanya na tinatawag di umanong lupin ay sana'y makita po na grabe ang ginawang korupsyon sa bansang Pilipinas. Pangatlo o pang-apat sa most corrupt sa buong Southeast Asia. Sana po makita rin po ng bansang Hapon yan. At sana hindi po sana pautangin. Kasi pautangin mo, isang damukal ng pera nawawala. Hindi pa na ibabalik ang mga ninakaw nila, di umano. Ibang klase, no? Talaga ibabaong ka, nilupin, na tinatawag na lupin, ibabaong ka talaga sa kahirapan at ibabaong ka sa utang. Unbelievable. Excuse me po. Kaya magagalit talaga sa kanya ang mga kababayan nating OFW. Ibang klase. Imbis na ipagpasalamat mo, imbis na pasalamatan mo ang ating mga kababayang OFW sa Japan, ayaw mo pang makita at itinataboy mo pa. Ibang klase ka. Ibang klase kang maglingkod sa bayan. Ibang klase, pang pera-pera ka lang pala. Ang lumalabas, ito pong Pangulo natin ngayon, ay naglilingkod lang po para sa pera. Di umano. Hindi po wala po siyang
Wala po siya yung tinatawag na malasakit. Wala kang makikitang malasakit. At syempre po, kung may malasakit po yan, babagsak po ba ang approval at trust rating yan? Kung yan po ba'y nagtatrabaho, kung yan po bang Pangulo ay nagtatrabaho sa bansa, babagsak po ba ang approval at trust rating yan? Sasadsad. At ang ating bansa ay magiging bangkarote at bound sa utang? Kung nagtatrabaho po yan na matino, malalagay po ba ang ating bansa sa pinaka halos korap? Pang-apat o pangatlong most corrupt? Kung nagtatrabaho na maayos yan, malalagay ba ang ating bansa sa most corrupt? Sige nga, unbelievable. Hindi pa kayo tamaan ng mga kulog at kidlat, mga hindot kayo. Dio mano. Maraming salamat po at maraming salamat po sa ating mga kababayang bayani na mga OFW sa Japan. Ingat-ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo po mga remittance. Thank you po sa inyo. At tiis-tiis lang po tayo. Hindi naman po panghabang buhay ang presidente na tinatawag na Lupin. May katapusan din po si Lupin, mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo. May katapusan din po yan. Excuse me po. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan nating OFW sa Japan. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng nakaagusto po. Thank you po sa mga nakaagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga ating mga subscribers. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Jem Aris from United Arab Emirates. Annie Jo. Kay Norma Garcia, Mary Natividad Bliden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Mila Yi, Felipe Shapno from USA, from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorito Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat mga kababayan. At tis-tis lang po tayo mga kababayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin. Muli po, paalam. Bye-bye.